Right, what's up, fellas? Happy Tuesday to you all from us here at 96.3 Easy Rock, your relaxing music mix. Welcome in to yet another rendition of Easy Rock Plugged In with me. I'm Andre Jordan, and man, today is quite special because today I'm with a real I'm talking to a real Riz God, I think. Totoong Rizzler, tunay na Rizzler, ika nga. So but yeah, like I said, man, Easy Rock Plugged In program where we sit down, talk to some of your favorite artists, your favorite performers. And we might just get a nice little special treat in studio, maybe later on. All right, so join me everybody in welcoming our special guest in studio, Mr. Edwin Hari Jr. Hello. Hi! Hello. Kamusta? Kamusta? I'm good. Kamusta ka naman nitong Halloween season? Kakauwi lang galing Batangas and so far yan, okay naman yung vacation. So, Anong trip mo sa Batangas? Nagpahinga lang, yan, basketball or parang medyo nag-unwind lang bago bumalik sa work. Pero Batanggenyo ka talaga? Nope. Yung mga friend ko, marami akong I see, so talagang bakasyon lang kumbaga. Bakasyon lang. Okay din sa Batangas no? Yeah. That's what I'm saying, Batangas represent. Okay. Pag-usapan naman natin yung mga recent milestones mo. 4 million followers on Facebook. I mean, my goodness, how does it feel to have such itong big following, massive fan base supporting you sa ginagawa mo? Siyempre, nakaka-overwhelm siyempre. And may part din na parang pressure siyempre dahil may responsible ako na mag-ingat sa bawat post, sa bawat sa bawat mga sasabihin kasi siyempre pwedeng maka-influence yun sa mga followers, sa mga nakasubaybay. Masaya, sobrang saya. Yeah. Masaya siya, pero parang may pa din talaga siya, parang may responsibility ka talaga. May kalakip siyang responsibility na hindi ka lang pwedeng mag-post lang ng basta-basta or mag-upload lang ng gusto mo na hindi align sa, alam mo yun, makakabuti sa mga followers mo. So yun, maingat talaga ako sa pagpa-post ng mga Okay naman, good boy ka naman eh. pero yung supporters mo, they often describe your music as, parang soothing, comforting. Can you tell us about, your experiences that have shaped your style or your music approach? Yung sound mo, kumbaga. Nakilala kasi nila ako originally sa paggawa ng mga Omi TV Harana prank. So, from the word Harana, no? So, yun, parang na-build ko na yung ganong style na since ginagawa ko siya sa online platform na nangaharana and ayun yung way ko talaga parang yung calming na type and soothing yan. So, yun, eventually na-adapt ko na rin siya sa paggawa ng ibang mga songs ko. Yeah. Yung pagpapakilig na kumbaga. Yeah. Pero solid talaga yung content mo. Pero looking back, ano yung parang what was some of the biggest maybe plot twists kung tawagin natin sa career mo? How did you maybe get through those plot twists? Plot twist malaki. Kasi since nag-start ako sa pagiging content creator ko and nag-start lang ako na gumagawa ng mga cover songs. Then, yun, ang biggest plot twist ko yung part na ako ng Universal Records. Ayan. Congrats! So, sobrang thankful ko sa Universal Records. And I'm not expecting din na yun, hindi lang ako nagko-cover ng songs. Gumagawa na rin ako ng mga original songs ko na own composition. So, yun yung biggest plot twist sa career ko. Kasi parang iba yung dating, di ba? Pag sinabi mong kumakanta ako ng original songs, nagsulat mo talaga, gawa mo talaga. Parang iba yung dating eh. As opposed to, I mean, no disrespect naman sa mga cover artists, sa mga naggumagawa ng covers. Yeah. Pero iba talaga yung dating pag, di ba? Songwriters and whatnot. Pero outside of music naman, is there anything you're passionate about? Maybe hindi alam ng mga supporters mo and anyone else around you? Any secret? Pwede natin tawagin secret. Pero hindi naman kailangan secret hobbies, interests, mga ganun. Actually, wala na ako matatago sa mga followers ko. Halos lahat, alam na nila. Kasi kapag may nakakausap ako sa vlog, yan, so siyempre content creator ako, sinishare ko rin talaga kung ano yung mga passion ko, kung ano talaga yung mga habits ko. And siguro yung sobrang ako sa basketball, yan, saka sa workout, ang pinaka ko talaga. Yun yung mga hobbies mo outside of music. Yeah. Matanong ko lang, very quickly, kung ikaw kung papipiliin ka lang content creation or music, saan ka, Kung isa lang dapat, Ang hirap naman. For me, siguro music. Kasi since, doon ako nag-start as a cover artist din. Before ko, ang pinakaunang-unang video ko sa YouTube ko, sa lahat ng mga social media platform ko is cover song. So, I think music. So, since music siya. So, ibig sabihin yan, musician first ka talaga? Yeah. As in musician first? Since bago ako pumasok sa pagiging content creator, music talaga.
That's nice. You know, maybe that's something your younger self appreciates more. But what's something that you would tell your younger self now that you've been through this journey, ngayon na nandito ka na sa point na to? Medyo deep yung question pero hindi naman kailangan na salamat kasi nangyari yung mga nangyari noon sa'yo. Kaya ayun, yung mga lessons and mga learnings na-apply ko siya ngayon dito. So yun, I'm happy. Raise God ka na din ba nung bata ka pa? Mula pagkabata? Hindi pa makulit talaga. Ang personality ko talaga makulit talaga, pasaway. Tapos mahilig magpatawa talaga sa mga since yun. Then, na-discover ko na lang na gano'n yung pwede pala mag-race nung content creator na ako, mga gano'n eh. Ayun. Saka mo na natutunan yung mga banat na Yeah. Well, I want to play a game with you if that's okay. Lalaro tayo ng short game. It's called Fact or Fiction. So, okay. Mag-ano lang ako ng statement tapos go. pa-flash mo lang kung fact or fiction. So, ito. Abot ko sa'yo. Okay, so this is just a way for our Easy Rock audience to get to know you better and siguro sa mga newcomers and whatnot, di ba? So your song, your latest release, Dulo, was inspired by a personal relationship, something that happened in real life. Fact or fiction? Nako! Pag-uusapan natin yan mamaya. Kailangan natin pag-usapan yan. Okay, second. Edwin has a habit of singing in the shower. Siyempre, halos lahat kahit hindi ko makakanta talaga, mapapakanta sa shower. Tingin ko din, actually. That's just something that everyone enjoys to do kahit yung hindi marunong kumanta, di ba? Parang pasigaw lang, ganun. It's just fun. Ang ganda ng echo sa CR maganda yung acoustics, di ba, sa CR? Diba? Okay. Edwin prefers to love than to be loved. Yes. So, mas hilig mong mang baby kaysa magpa-baby. Yeah. Masasabi mo ba na kung may Olympics sa pagbe-baby, champion, masasabi mong Carlos Yulo ka? Yo. 2-time gold medalist. Si Edwin. Okay. Ito. Nabanggit mo yung mga interest mo kanina, basketball, workout. Ito naman. Fact or fiction, Edwin is a huge fan of video games. Yes. Totoo ba? Anong mga mo? If it's okay to ask. Mostly PC eh. Alright. Yeah, right there. Yeah, True gamer. PC, Yeah. Okay. What about fact or fiction? Edwin prefers cats over dogs. Cat person? Dog person? Yeah. Ba't naman? Super. Kasi may dog ako eh. Sobrang mahal ko yung dog ko eh. So, hindi mo talaga hilig yung mga... Or okay lang? I mean, wala pa siguro chance na makapag-alaga ako ng cat. So, for now, kaya fiction. Kasi, ayun yung experience ko eh. Sobrang... Since may dog ako, ayun lang. Pero, I'm not saying na ayoko ng cat, di ba? Pero, yun. For now, dog. Kasi may alaga akong dog. Ano pangalan ni... kung okay lang? Lucky. Ayos ha? May Facebook page din siya, si Lucky. Yun guys. Lucky Boy. Follow. Yeah. Lucky Boy? Lucky Boy. Anong breed ni Lucky? Schnauzer saka West Highland Terrier. Grabe. Mix po siya, mix lang siya. So... Pero binabalak mo magpadami pa ng pets or... For now, ang hirap eh. Mahirap eh, no? Kasi isa pa lang, pasaway na eh. Diba? Pero masaya. Kung magkakaroon ng chance o kung magkakaroon ng opportunity na may katulong ako mag-alaga or ng mas marami pa, why not? Pero for now, since ayun pa lang yung kaya ko, one muna. One na lang muna. No? Yeah. That's, I mean, siyempre iba naman yung kakayahan na... Mm-hmm. Ako nga, hindi talaga ako nagano kasi sarili ko nga, hindi ko malagaan eh. Yung kayang... Kung kailangan na may mag-alaga sa'yo, no? You hear that? Any viewers out there, just kidding. Okay, that was fun. Sana na kilala ka pa ng mas pa ng mga audience natin, ng Easy Rock audience. I hope so. And I really hope we get to play even more with more statements in the future, right? But I want to go back to the line of questioning kasi the whole reason you're here, we're going to talk about your latest release, your latest single, di ba? Your latest single is called Dulo. Dulo, yeah. Ano naman yung naging inspiration? Kasi nabanggit mo na kanina, pero any real life moments that you want to share? Real life moments. So, yung song talaga is nasulat ko para sa kasi maraming mga
magko-couple na yung isa may toyo, ganun. So, nasulat ko siya para sa may partner na toyoin na despite sa imperfections, sa flaws na meron yung girl or yung boy or partner nila is mas pinipili pa rin nila na mahalin to hanggang dulo. So maraming ganun, di ba? Yung parang kahit nagtitiis ka ng, nakakainis ka na, may toyo ka. Pero alam mo yun, hindi mo pa rin maiwan eh. Parang siya pa rin eh. Parang ikaw pa rin hanggang dulo eh. So yun, yung inspiration talaga ng song. Pero yung real life story and yung specifics, baka naman, gusto mo mag-share if it's okay? Siguro, But sige, okay lang. Okay lang. Siguro, muna. Yeah. Pero ikaw tinotoyo ka pala. Yan tuloy. Yeah. But I mean, the record, it has this unique balance between yung playful lyrics tapos may deep emotions din yung kanta. How did you sort of find that balance? Kasi makulit pero at the same time, it hits where it matters. Binis ko rin talaga sa mga kwento ng relationship na na talagang meron talaga sa relationship na may isa talagang may toyo. So gusto ko na makarelate sila tapos ma-inspire sila through song na okay lang pala kahit na pala ganito yung partner ko. May reason pala na hindi ko siya iwan, na siya pa rin yung piliin ko hanggang dulo. So yun talaga eh. Di mawawala sa may jowa yan. Yung isa dyan, for sure. For sure, no? Talagang common siya, di ba? Common occurrence na yung isa talaga, parang may saltik or ewan ko ba. Pero yung dulo, it captures, the feeling yun nga na of loving someone. Yeah. Fully with the flaws and everything. Yes. Sa'yo personally, what does quote-unquote true love mean? Para sa'yo? True love mean yung unconditional. Yung nagmamahal ka kahit alam mo na na walang chance na mahalin ka or nagmamahal ka, patuloy ka pa rin nagmamahal kahit na hindi ako naiyak, hindi charot. Na patuloy ka pa rin nagmamahal despite sa mga hindi magandang nangyari or nagawa sa'yo ng tao. Yun yung true love na matatawag. Pati maganda yun kasi yung nga nabanggit mo, dapat ang conditional siya. Hindi siya yung transactional na mamahalin ko lang to kasi pag nagawa niya to or yung ganung klaseng parang relasyon, parang 'di ba parang mahirap. 'Di ba? Oh, exactly. Ito naman, medyo hard-hitting to. If you could maybe dedicate Dulo to someone, who would it be? Bang bang. Unconditional love pala. O, di kanino? Unconditional love. Yun. So, syempre, sa alam mo na. Sa kanya. So, nung sinusulat mo or nung ginagawa mo yung kanta na Dulo? Para talaga sa kanya. Okay. Basta kilala niya na kung sino siya. Okay. Yeah. Shout out sa'yo. Now, for people going through ups and downs with their partners, ups and downs sa relasyon nila, what would you say to them to remind them that this journey of going through it, fighting through it, masasabi mo sa kanila para masabi mo na worth it yan kapag pinaglaban? Actually, sobrang, siguro isipin nyo muna kung saan kayo nagsimula, kung paano kayo nagsimula, and isipin nyo kung paano nyo unang minahal yung isa't isa. Tapos, syempre, di ba usually sa mga relationship, may mga pangarap yan nung una. Then, kapag nakakaranas na sila ng mga trials, mga struggles, doon na parang parang balikan nyo kung saan kayo unang nagsimula. Balikan nyo kung ano yung una nyong pangarap, no? Nung talagang fully pa in love nyo. Na malalaman nyo yun sa dulo. Magiging lahat yung magiging testimony sa relationship nyo na makaka-inspire din sa ibang tao. Yeah. Pati balikan nyo kung yung pinaka-most basic form na connection nyo, kumbaga. Diba? Yeah, kung saan kayo nag-click. Tama. It doesn't even have to be anything so big. Parang, perfect, lang na yung trip nyo pareho puntahan na restaurant or whatever, diba? For example, just fight through it, guys. Go to the most basic fundamentals, foundational piece of your relationship. Yes, diba? I second that, yes. Diba? Ayun, that's the special message for the day from Edwin. Now I'm going to leave you the floor. That's actually it for all the questions. I'm going to leave you the floor now to promote your latest release. Obviously, your single, social media, upcoming releases, events, anything like that. So yun guys, ako po si Edwin Harry Jr. once again, and gusto ko po kayo na ni-invite ko po kayo na i-follow lahat ng mga social media ko, mga Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube, and also i-follow nyo ako sa aking mga
sa aking Spotify, and abangan nyo rin yung mga upcoming releases natin, guys, no? And syempre, pakinggan nyo rin yung mga release na natin na song yun. So, maraming salamat sa inyo. Final words to any supporters, anyone watching, kahit anong message, maybe you want to shout out anybody? Yan. Maraming salamat, guys, sa patuloy na pagsuporta. And syempre, sa ngayon kasi, lahat sila is supporters ko pa from my content creation. So, I'm inviting you guys na sana pag unti-unti tayo nagta-transition to music, supportahan nyo pa rin ako, guys, na pag nag-switch na tayo sa music, talaga. And yan, maraming salamat sa walang sawang pagmamahal. Ayan. You heard it right there, guys. Always support OPM and support local music as it always is. Thank you, Edwin, for joining me here today. Thank you so much. I'm gonna leave you the floor kasi may special treat kami galing sa'yo, of course. Oh. But before I do go, I do want to quickly promote and plug our new Easy Rock mobile app, all right? It's downloadable on the iOS App Store and the Google Play Store, so you could catch us whenever, wherever. All your favorite Easy Rock DJs, all your favorite shows, all day, all in one place. Easy Rock Mobile, download it, all right? Catch you guys there. Right, everybody, that was Edwin Hurry Jr., and I am, of course, Andre Jordan of 96.3 Easy Rock. I'll leave you with these words. Don't go changing, don't go chasing. Keep your close friends close, but your enemies closer. And, of course, don't forget to remember someone tonight with Dulo, all right? Until the next one, guys. I'll see you guys next time. Peace. Madalas ka mang tuyuin, di na yun mahalaga. Laging malakas man ang boses mong nakakairita, sa'yo pa rin magpapahinga. Di magsasawa sa iyo. Ikaw ang prinsesa ng buhay ko. Oh, mahal. Hanggang sa dulo, saan mong ikaw lang at ako, di ako lalayo. At kung malabo, tadhana may di sigurado, ikaw lang ang mahal hanggang dulo. La-ra-ra-ta-ra-ta-ra-ta. Lagi mang nakabusangot ka sa akin pag tumitingin. Pero kung alam mo, ang pagmasdan kay parang langit din. Mga mata may parang bituin, di magsasawa sa iyo. Ikaw ang prinsesa ng buhay ko. Oh, mahal. Hanggang sa dulo,
asahan mong ikaw lang at ako, di ako lalayo. At kung malabo, tadhana may di sigurado, ikaw lang ang mahal hanggang dulo. La da da ta da ta da ta na 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 na. Oh mahal, hanggang sa dulo, asahan mong ikaw lang at ako, di ako lalayo. At kung malabo, tadhana may di sigurado, ikaw lang ang mahal hanggang dulo. Madalas mong nakakainis, ang ugali mong minsa'y di matis, ikaw lang ang mahal hanggang dulo. Mga ngiti mo na sobrang tamis, pag di ka tanaw ay laging namimiss, ikaw lang ang mahal hanggang dulo. La da da ta da ta da ta. Halika na, oh mahal, magpahinga. Easy Rock.